Diyos ko, sa aki igawad, loobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat umahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng unang linggo sa 40 araw na paghahanda. At sa linggong ito ay pinagtutuunan natin ng pansin at pagninilay ang tungkol sa pananalangin. Isa sa mga 3 disiplina na ibinibigay sa atin sa panahong ito ng Kwaresma. So ulitin natin, yung 3 disiplina o discipline of Lent ay yung pag-aayuno, paglilimos, at pananalangin. At itinuturo sa atin sa panahong ito kung paano tayo magdasal at kung ano ang tamang attitude o behavior natin kapag tayo ay nagdarasal. Tinuro sa atin ni Jesus ang panalangin kung paano siya tumawag sa kanyang Ama. At iniiwasan din at kumbaga dinidiscourage na kapag mananalangin tayo, yung hihingi tayo ng sign. Lord, bigyan mo ako ng sign para maniwala ako sa iyo. At ganun din, sinasabi sa atin sa pananalangin, walang nasasayang na panalangin. Ang lumalabas sa ating mga bibig, nakakarating ito sa dapat niyang patunguhan sa tenga ng ating Panginoon. Malinaw po ba? Ngayon naman, sinasabi sa atin ng mga pagbasa na napakahalagang bahagi ng ating buhay ay yung ating pong pananalangin. Dahil sa pananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Ipinaparating natin sa Diyos ang lahat ng ating mga saloobin, ang lahat ng ating mga hinaing, maging ang ating mga problema, at lalong-lalo na, nagagawa niyo po ba kapag kayo ay masaya, kapag solve ang problema, nagdadasal pa rin ba? O kapag meron lang tayong pinagdadaanan, saan tayo para bang at home? At home ba tayong magdasal kapag may problema? Ay paano kapag masaya? Nakukuha din ba natin
magdasal. At sa araw na ito, no, pinapaalala sa atin ni Kristo na ang Panginoon, marunong siyang makinig sa ating pong mga dalangin. Pero, sabi nga dito, hindi lahat ng panalangin, hindi lahat ng hinihingi natin, ibibigay sa atin. Hindi lahat ng hinihingi natin, makakabuti para sa atin. Kaya sabi, bibigyan nyo ba ng bato kung humihingi ng tinapay? Bibigyan nyo ba ng ahas kung humihingi ng isda? Ibibigay nyo ba kung ikakapahamak nito? I'm sure kayo po mga magulang na naririto, mas biyasa na kayo sa karanasan, kung kayan, hindi man naiintindihan ng mga anak ninyo kapag hindi nyo ipinagkakalob yung request nila, dahil alam nyo, hindi ito makakabuti sa inyo. At ang isang magulang na bigay lang ng bigay sa kanilang mga anak, ang mga anak hindi natututong mabuhay ng tama. Yung tinatawag natin na i-spoiled. Kaya nga, di ba, pag hindi mo binigay, anong gagawin? Magdadabog, magwawala. At para maiwasan yon, bigay ka na lang. So ikaw ang nahuhulog sa trap. Ikaw ang natutokso sa kahilingan ng iyong mga anak na hindi naman talaga kailangan. Kaya nga, dapat tinitimbang din natin. No? Kung tayo ba ay lalapit sa Diyos at magdarasal, titimbangin mo, ito ba ay gusto ko lang o ito talaga ay kailangan ko? Alin sa dalawa? Dahil marami tayong mga dalangin na minsan bugso ng damdamin na hindi natin masyadong pinag-isipan ng mabuti kung ito ba talaga ay kailangan o kung ito ay kapritsyo lang natin. Kaya nga po, no, sa sitwasyon ng ating bansa, kahapon, nag-EDSA People Power Anniversary. At kung mabalikan mo, ano ba yung mga dasal natin? At ngayon, parang kailangan natin mapagnilayan kasi ang bilis nating magdasal, Lord, sana mamatay na sila. Binagdarasal ba natin at sa tingin nyo ba, pakikinggan ng Diyos ang dalangin na ikakapahamak mo o ikakapahamak ng iba? Madaling magsabi na mamatay na sila. Mawala na sila sa mundong ito. Mawala na ang mga pabigat at problema sa buhay natin. Pero yun nga po, no? Pag-isipan natin ng mabuti kung ano ang idinadasal natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti at ang ibig niyang ibigay sa atin, walang iba kundi sa kabutihan din natin. Yan nawa, no? Pag-ibayuhin pa natin ang ating pagdarasal, dagdagan pa natin ang ating oras para sa pagdarasal, nang sa ganon ay mas makilala din natin ng lubusan ang Panginoon at mas makilala natin, malaman natin kung ano talaga ang mabuti na hingin natin sa Diyos. Amen.